Ano ba yung malakas na pananaw doon sa sinabi natin? Una o pangalawa? Ha? Yung pangalawa. So, yun yung malakas. Yung magandang kasagutan, dyan ay ang sagot ng Hayatul Kibar al-Ulama, the Council of Senior Scholars sa Saudi Arabia. Na ayon sa kanila, okay, dumaan yung 14, yung 14 na siglo na wala sa mga panahong ito ang masasabing nagkaisa ang mga kamusliman sa isang pagkita ng hila. Ibig sabihin, sa 14 years na iyon ay na siglo ay hindi nagkaisa yung mga kamusliman sa patungkol sa pag-start ng buwan ng Ramadan. Okay? Nagkakaiba-iba sila. Okay? Pero yung iba talaga, sumasama sila dito sa Saudi Arabia. Okay? So itong ganitong mga usapin, dapat alam natin. Okay? Alam natin. Kapag tinanong tayo, alam natin kung ano yung sasagot natin. Okay? Ito, paalaala, ngayong dalawang pananaw na ito, merong silang kanya-kanyang mga dalil. Ha? Pwede. Bawat pananaw na ito, meron silang dalil. Ibig sabihin, hindi lang basta sa kanila nang galing. Bagkus meron din silang pinanghawakan na katibayan. Yun yung pinanghawakan nila. Okay? Hinggil naman doon sa ikalawang pangalawang katanungan, kung maaari bang sundin yung astronomical calculation, yun yung Hijri calendar. Okay? Kikita natin, di ba, may binibigay sa atin. Okay? Gayon din, mayroong mga pananaw hinggil dito, yung mga scholar natin. Unang pananaw, sabi nila hindi maaari at ito ang pananaw ng apat na madhab. Yung ibig sabihin, madhab ng Malikiya, Hanafi, o kaya Maliki, Hanabi at yung Shafi'i, okay? Yung apat na imam na ito, nagkasundo sila na hindi maaaring sundin yung astronomical calculation, yung kalendaryo, okay? Bagkus, binanggit din ni Ibn Taymiyyah na ijma, ang hindi pagsunod sa astronomical calculation ay sa pagpasok ng Ramadan at ito ang pinanigan ng Hayatul Kibar al-Ulama, yung senior council. Okay? Senior na ulama. So ito yung pinanghawakan nila na hindi susundin yung astronomical calculation. Sa Pilipinas, merong mga iba talaga, dahumullah, na ang sinusunod talaga nila yung kung ano yung sa kalendaryo. Ibig sabihin, kung ano yung nakalagay doon, yun yung susundin nila. Wala na silang tinatawag na moon sighting. Wala lang, ru'yatul hilal. Kapag ano nakalagay doon, halas, bukas, Ramadan na yan. Meron pa silang mga ginagawang mga, kung sa ano, tinatawag nila dispira, sabi niya, pagkagabi, meron doon na yan sila sa masjid, kain-kain, o ano pa man, at marami pang iba na talagang naliligo, pagpasok ng Ramadan, marami silang mga khurafat na ginagawa, which is, kung titingnan natin ay wala yun sa hadith, wala yun sa patnubay at itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pangalawa, maaari ang pagsunod sa astronomical calculation sa pagpasok ng Ramadan at ito ay inuugnay kay Asubki. Okay? Okay. So yan yung pananaw. So hindi dapat natin sundin kasi hindi siya talaga accurate. Okay? Hindi siya accurate. So hindi natin dapat pwedeng sundin. Kaya lalo na yung mga matatanda. Ako actually, marami rin ako na-encounter na mga matatanda at yun ang sinusunod nila, doon talaga sila sa kalendaryo. Wala silang pakialam kung ano yung maging sa Facebook halimbawa kung ano yung maging wala silang pakialam doon kung ano yung hindi sila sumusunod halimbawa kung ano yung sino yung mufti, sino yung nagbibigay ng doon halimbawa sa Darul Ifta, sa bar,
hindi nila sinusunod kung ano yung ifta, kung ano yung desisyon ng mufti sa isang lugar. So bawat ano sa atin mayroong tinatawag na mufti sa BARM, sa NCMF, okay? Sa Palawan, doon sa ano, okay? So meron kanya-kanyang ru'ya. At merong mufti na siya yung maghahatod, magbibigay ng announcement sa mga kanyang nasasakupan. Okay? So yun yung mas'ala, yan yung usapin mahalaga na dapat as a Muslim, alam natin kung ano yung gagawin natin. Okay? Alam natin kung ano yung gagawin natin lalo na sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So yung iba sa atin hindi natin alam. Kapag tinanong tayo minsan, itong simple lang na paulit-ulit na usapin, minsan hindi natin kayang sagutin at minsan hindi natin kayang i-explain sa mga kamusliman. Okay? So tayo, nag-aaral tayo sa Islam, ay sikapin natin na malaman yung ganitong mga usapin. Biid nila yung subhanahu. So itong pagsunod, marami kasing sumasalungat, di ba? Pero tandaan natin na dapat sa isang lugar, sundin natin kung sino yung namumuno sa atin. Kung sino yung mga senior ulama natin, dapat sila sundin. Okay? Kung halimbawa meron tayong mga kakilala na ganun yung pananaw nila, ipaliwanag natin sa kanila. Na nandyan yung mga ulama natin, yung mga scholar natin sa Islam, nag-aaral sila sa Islam, at mas naunawaan nila yung real Islam pagdating sa mga usapin. Di ba? So alam nila. Okay? So ito ay religion. Islam ito. Hindi ito, hindi natin kinukuha kung saan-saan lang yung paniniwala natin. Hindi natin kinukuha sa mga aba, mga ajdad, sa mga ninuno natin. Kung yun ay salungat, hindi natin tatanggapin yun. Pero kung yun ay sang-ayon, muwafiq doon sa tinuro sa atin ng Islam, tinuro ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, at mga tabi'in, yun yung susundin natin. Ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganun yung kanilang ginagawa. Mayroon silang ru'yatul hilal. Okay, mayroon silang ru'yatul hilal. At hindi sila basta-basta nag-aayuno na hindi nila nakikita yung moon. Okay, yung new moon. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, maidugtong natin na alam natin na yung buwan ng Ramadan, ito ay pinakamabiyayang buwan sa lahat ng mga buwan. Na buwan na inaasam-asam ng bawat Muslim na dumating sa kanyang buhay. At bilang isang Muslim, lagi niyang hinihiling dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala na dumating pa, umabot pa yung kanyang buhay sa buwan ng Ramadan. Alam niyo ba ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilang buwan pa bago dumating yung buwan ng Ramadan, ay talagang inuulit-ulit nila sa Allah subhanahu wa ta'ala yung dua na, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ipaabot mo nawa ang aming buhay sa buwan ng Ramadan. Ito yung inaasam-asam ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng mga kamusliman, na makikita mo sa kanila yung exciting. Yun yung mga palatandaan na may takot sa Allah. Palatandaan na mayroong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, yung mga taong walang mahinang pananampalataya, sabihin natin, walang pananampalataya sa Allah, hindi makita sa kanila yung excitement kapag dumating yung buwan ng Ramadan. Bagkus, parang mangyari, naiinis sila, bakit pa to pasok yung buwan ng Ramadan? Magpapakahirap naman tayo, magpa-fasting, hindi magkain ng buong araw, hindi makagawa ng ganito, at sa gabi, mag-tarawih na naman, sa Ashurul Awakhir, mag-tahajjud na naman. Diba? Sabi niya parang masyakil, parang problema sa kanila yung ganun. Hindi nila inisip na yung mga bagay na yun ay bonuses sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigay niya yung buwan ng Ramadan
na doon limpak-limpak na kabutihan yung magagawa ng isang Muslim. Di ba? Dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala ng isang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? So, kaya itong buwan ng Ramadan, di ba? Alam natin na tinatawag din nilang buwan ng kapatawaran, rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsumikapan niyang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakahirap siya, mag-ayuno, gumising ng madaling araw, nagluto, di ba? At karamihan sa atin, di ba, halimbawa, nagtatrabaho, kahit na fasting, pero nagsusumikap na magtrabaho kahit na fasting. So, gayon din, halimbawa, pinagsusumikapan niya na makhatam, mabasa niya yung buong Quran. Di ba? So, ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lang once, twice, thrice nilang binabasa yung buong Quran sa buwan ng Ramadan. Napakaraming beses nilang binabasa ng yung buong Quran. Okay? So, dapat bilang isang Muslim, nandoon yung himma natin. Nandoon yung pag-aasam-asam natin, meron tayong goal sa buwan ng Ramadan. As a Muslim, kailangan meron tayong goal. Ano ba yung gagawin natin sa buwan ng Ramadan? Parang tinatawag nilang Ramadan planner. Meron kang sinet. At the beginning, first day halimbawa, ganito na yung gagawin ko. Meron kang sinusundang pattern sa buwan ng Ramadan. Nang sa gayon, ma-remind mo yung sarili mo na sa ganitong araw, kailangan magbasa ako ng Quran. Ganito sa araw, kailangan magbasa ako ng hadith. Ganito araw na ito, kailangan everyday makompleto ko yung 12 or 10 raka'ah ng rawatib. Meron kang planner sa sarili mo. Nang sa gayon, merong munazzam, ibig sabihin talagang naka-arrange, meron kang time management sa sarili mo. Hindi yung tinatawag nilang ashwaiya. Alam niyo ashwaiya? Rumble. Halimbawa, magsala ko ngayon ng tahajjud, mamaya hindi. Halimbawa, magbasa ng Quran, bukas hindi. Tamarin ka. Pero kapag meron kang jadwal, schedule ng paggawa mo ng ibada, yun yung susundin mo. This day pala, ganitong oras, ganito magbasa. Okay? Sa gabi, ganito, after Isha. Okay? After Maghrib, ganito. Yung gagawin ko. So nakalagay doon yung jadwal mo, yung schedule mo. Nang sa gayon, yun yung susundin mo at hindi ka mawawala. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng schedule yung sarili mo, kahit ano na lang yung gusto mong gawin, yun na yung gagawin mo. Pero unlike kung meron kang jadwal, meron kang sinusundan, magiging magaan sa iyo, insyaAllah ta'ala, yung buwan ng Ramadan na isasagawa mo yung gusto mong gawin sa buwan ng Ramadan. Parang sa ganun, at the end of Ramadan, makikita mo marami kang na-ingest. MashaAllah, sabi mo, ito pala yung mga nagawa ko sa buwan ng Ramadan. Check, gina-check mo ang tahajjud, nagbasa ng Quran, nakinig sa lecture, nagbasa ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samantala kung wala kang ma-ingest, wala kang na-meet, wala kang nakuha, pagtapos ng Ramadan, sabi mo, ya salam, sabi mo, parang wala akong napala, nag-fasting lang ako. Sabi mo, next Ramadan na naman. Hindi mo alam, baka hindi ka na darating sa next Ramadan. Kaya tayo, insyaAllah ta'ala, sikapin natin na magkaroon tayo ng schedule, time management sa oras natin, nang sa ganoon, insyaAllah, masulit natin yung buwan ng Ramadan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.